Pinaka-signature line ng inyong farm? Bulik. At saka puti. Larry Romero Gray. Yan ang mga ano ko. Bakit siya bulik, sir? May nakita ba kayo? O ano kayo? Maagap. Yun ang talagang paborito ko. Tsaka tatlong of color na yun. Pero needless to say na talagang, you know, it's better to have a cross, you know. Kasi kagaya ng bulik ko, cross ng 5K. My name is John Vilero of JRP Game Farm from Asingan, Pangasinan. JRP Game Farm, home of the imported cow. Welcome sa panibagong episode ng Team Pausbo! Farm mo, kwento mo! For today's vlog, medyo bonggang-bongga ito mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Siyempre, special to pare. Saan ba tayo ngayon pare? Nasa Asingan, Pangasinan tayo ngayon. Ay grabe, layo di ba? Pero Ricky, pakilala mo na kung sino-sino tayo. Yun, bagong lahat, ipapakilala muna natin ang ating grupo. At syempre, unahin ko ng sarili ko. Rancy Vlog 2.0 po. At Rancy Vlog sa Facebook. Don't forget to subscribe. At ang katabi ko, si Ma'am. Ako naman po si Yams TV, YouTube channel natin. At ang panibago po natin channel, Yams TV. At syempre, hindi mawawala si Kuya Bok. And Kuya Bok 2.0 at iVlog Moto. Syempre, pakidamay na rin ang ating Facebook page, Daphne Dokila. At syempre, ang ating kasama rito. Syempre, ang inyong lingkod, Win Castro. And Win Castro TV, dami nating channel. Syempre, kakaiba yun. At syempre, ang ating panghuli, ang ating kapatid na si paring Kigi. Mga ka-Team Pausbo, ito nga pala si Kigi sa Facebook at ang aking isa pang Facebook account is Kigi Prospero at ang aking YouTube account ay Kigi TV. So, follow nyo po ako doon. Subscribe na rin, syempre. At nandito tayo ngayon sa Asingan, Pangasinan. Game na ba kayo, Team Pausbo? Really? At ang co-host natin ngayon ay si Sir John. Sir John, bati po kayo ngayon sa mga followers natin. Hello po, at Team Pausbo, and welcome to our farm. Kasama naman natin dito, syempre, hindi mawawala ang breeder ng farm na to ng JRP na si... Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Mang Boy, master breeder po ng JRP Farm. Ang Team Pausbo po kasi, kapag nagpa-farm visit kami, ang buod talaga ng aming farm visit ay gusto namin ma-emphasize o malaman ng ating mga viewers kung ano ba talagang pinagmulan ng isang farm. Sa inyo po, sa farm niyo po, paano niyo po nasimulan ang JRP? Ang lolo ko talaga nun, dito sa Asingan. Kilala talaga yan. Ngayon, kinukuha ko na yung manok niya, nilalo pumunta Manila, babalik sa States, pagbalik niya, pumunta lang Ordaneta or sa may manok. 10 years old ako. Ako nasa bloodline ko na yan eh. Hindi siya talaga nung bata pa lang talaga kayo siya, namulat na kayo siya. Yung taas ng mangga o kaya meron akong, nanonood. Tapos, meron mga putira na awang nilang ito na po San Pedro. Yung sa amin. Tapos, nung misis ko, yung tito niya, taga-Taytay. Yung nagmamanok siya. Sabi ko misis ko, parang gusto ko sige, ano ba naman? Again, supported wife.
Sabi niya, yun, nag-umpisa na kami sa Manukan doon. Tapos nang umalis yung tito niya, pumunta ng States, pero lang ako na dito sa Magasangan. Yun, nag-ano na ako. Sabi ng misis, hey, you work hard, as long as you pay your, half of the responsibility sa bahay or mga ano man, expenses. The rest, gawin mo gusto mo sa Manukan mo. Wow. Sana all. Pero given, na siyempre, good boy. Yes. Yun lang naman yun eh. Yeah, so doon ako talaga na gano'n. Ang unang bloodline lang namin noon, like I said, yung only Allen Roundhead, nakuha namin si Sir B-Boy, tsaka yung Magbalon. Tsaka yung 5-2. Yun lang. Tapos, every time na makikita ko may bibili na ano, naingit ako. Pili ako ng ganito. Sige, pili mo. Padala ko ng ganito. Last time, like I said, nang nag-asos na pinadala ko lang yung materialis doon, is 1.8. Wow, grabe. Yung mga nandun. Yung mga ano dyan. Sabi ko, punta kayo. Punta. Siyempre, like I said, passion natin ito. Grabe. Right? So we'll do it. Nakita ko nga kanina yung mga leg band na, ayun nga, coming from US. Sabi ko talagang legit talaga, sobrang ganda. Yung mahipo mo lang na ganong imported na manok, kahit ano, talagang, eto na, hawak ko na yung 190,000 na isang perasong Galing ka na sa... estudyante, grabe. Kaya nilagay ko doon yung mga materials kasi nung dumating ako April 8, sabi ko, ba't walang tumitala? Kasi walang manok doon. Sabi ko, 4 o'clock. Sabi ko sa mga, Eric, Ernie, sabi ko, dali nyo yung para may tumitala. Kasi yung pinto ko doon, paglabas mo, andun na yung andun na yung mga manok eh. Parang pakiramdam mo. Pagdating ko, 4 o'clock in the morning, 6 o'clock, nagdadrive na ako. Nakapunta na ako dito, nag-ano na ako. Sabi, bulat nga, sir, nagdadrive ka? Ano naman? Kaya gugulat yung mga tao eh. Ano ka nanonood? Yun talagang passion ko eh. I didn't really care about what people think about with my condition, with my appearance, yung passion ko. Nag-focus ako doon. Bakit po pala Sir JR Game Farm? John Hilera, Republic of the Philippines. Umasa. Talaga, Pilipino. Yun, solid. Kailan po nag-start tong farm, sir? 2016, nandun sa Taytay, so mga 2017. 2017. Ito, bago to. Kailan lang ito dito? Kailan lang? Mga last year lang, Ngayon lang ito ba? in-offer sa akin ng kapatid sa mga malaking area, nag-develop pa. Sabi niya, nag-develop ka pa ng ibang kasi mayroon mga lupa na kaya lang may mga kagaya ng kabuyan, hindi man pwedeng pasok doon kasi malangaw. So nagagawa ko, sabi niya, kasi anytime, sabi niya, why don't you just get yung area ko, malaki naman, it's a pre-development na lang. Hindi naman kami mga pamangkin naman, they're born, hindi sila babalik dito, ito na bahala. Invite ko sa mga. Kanong renta? Saka na tayo mag-usap. Total 10 hectares. Laki po niya. Yan ang yan natin, kaya dinidevelop ko. Bakit po kaya kayo, sir, mas pinili niyo pong mag-invest ng manok imported? Bakit di na lang po sa Pilipinas? Buyers, pag nakita nila na maganda yung manok at saka talagang nakikita nila kasi katapos mo, they won't hesitate to buy or nila na magtatanong yan anong course nito, anong course na ganyan, di ba? Siyempre, ang napansin namin, di ba mga boy? Gusto nila, gwapo. Gwapo na, maganda. Kaya naiwan sa amin yung na hindi gwapo. Okay lang sa amin yun. Make a little bit of money para lang yung kasi nag-revolve yung pera. At the same time, makatulong. Hindi lang, siguro last year, pumunta kami pinapunta ko si Mang Boy. Actually, pumunta ko. Kumuha kami uli ng... Isang smart, isang Batman. Kaya yung mga nakikita niyong bulisay dyan, parang experiment ko lang yun. Titignan ng Larry Romero Gray, Batman. Yung may mga sungay, yan yung bawang experiment ko dyan. Pero at saka at the same time kasi, kaya bumibili din ako ng almost every year anyway, na kasi kailangan mo mag-infuse yung bulik, yung 5K bulik, 5K cross na magbalon. May lumalabas na na pula. Heavy na tayo sa sa 5K. Di ba mo guys? Balik natin sa kuha tayo kay magbalon. Kaya kumuha ko. Ulit. Ganun na ikot lang. Kasi doon kayo. Why fix something that's not broken? Yeah. So mga bloodlines ko na to, parang tested din talaga na inaano namin sa kanila.
na pinapros namin. Yung mga ano, kagaya ng Falls Park Gray. Cross namin sa Larry Romero Gray. Dito sir, yung dito sa farm natin, ano yung pinaka-bet niya talaga na linyada? Bulik. Bulik talaga. Lahat yan. Bulik, tsaka B-boy. Bulik and Yes. So matotal po ilan ang linyada nila dito? May mga iba-iba linyada. Nandiyan lahat. Maclay. Hindi, yung nagpa-viral ngayon, kuya. Yung nagpa-viral ngayon. Sira yung calculator ko. Sir, may tanong ako, sir. Hindi ba kayo nahirapan mag-desisyon na meron po kayong magandang trabaho from US and then bumalik ka ng Pilipinas na ngayon mag-full time kayong nagmamano? Kasi sir, sa mga kaibigan natin, marami po kasi kayong katulad eh. Like yung, for example, yung mga na-interview namin before, most of the time, ano sila seaman. From seaman, ang gaganda rin ng trabaho nila. May mga kapitan. Tapos, mas pinili nila ang pagmamanok. Pinagpalit nila yung kanilang profession. Kayo, sir, ano ang dahilan bakit mas pinili niyo yung pagmamanok? Iniwan niyo yung trabaho niyo? Like I said, it's the passion. Nasa dugo mo yan din. Sabi nga nila yun sa Singan, kasi yung tawag nila sa lolo ko si Tatang Piping. Ito pala magmamana sa Piping. Tapos yung lumang sa bilis ang upuan doon. Siya nagpapadala ng mga itlog sa gagawin pumuntang Pilipinas. Dati pa yun, 70s, 80s, papadala siya. Good time. Yun ang mga na-enjoy niya. Nakita ko yun. Sabi ko kay mother, sabi ko, ma, parang hindi nang gusto ko. Sabi ko, Mrs. Tino, gusto ko. Sabi niya, sige, kaya ang advice ko sa mga pag uwi niyo, make sure na may ipon kayo kasi malaki. Malaki gastos talaga. It's overhead ko kung talagang tutusin. Mga kawarbo, but 200,000 a month? Marami rin ako mga buyer ng mga seaman tsaka mga FW. Nagtatanong sila. May mga taga Davao. Sir, pero kayo kailangan ni sis. Sabi niya, punta kayo dito. Pero make sure na yung nag-ipon niya sa barko o din sa mga yun ang advice ko sa kanila eh. You take it, magbibigay ako ng advice sa people, take it or not. Kasi nanggaling na ako dun. Sabi ko, as far as sabi ko, unahin yung pamilya. Kasi meron din, kagaya nga, meron na nagkakaiwalay dahil lang sa ganyan eh. Naubos yung budget eh. Diba? I'm just fortunate na have, a wife and mother ko na supportive talaga na sa ko. Yun lang talaga eh. Yun, pag nasira mo yung birds na yun, wala. You're nothing. Kahit na sabihin mo malaki ng breeder, if yung pamilya mo naman is hiwalay. It's that's a proven fact. Yun. Grabe nga, Sir John, kanina naglibat-libat kami rito. Nakita ko rito yung yung puti na tsaka yung kulay red. Yes. Tokong. Grabe, ang ganda ng paghipo ko, bilog na bilog, parang bola. Grabe yung mga na yun dito. So dyan, hindi lang yun eh. Galing tayo kanina dun sa breeding area. Nakita natin yung mga imported lines. Ang gaganda ng katawan, di ba? So, kanino po ba galing itong mga imported lines na to? Yan, tignan niyo yan. Yan si Willie Jones, ang kelso namin. Stick Lizard, Yellow-Legged Hatch. Yan, mga Falls Park Gray, galing kayo ng Black Hat. Yan. Tapos yung mga, mga natin dyan? Jerry Jenkins. Yan. Mga boss. Yeah. So, big Larry Romero Gray. Basically, like I said earlier, if you're going to start a farm, you start the right way. Mang Boy ba ang nagkakross nito? Siya yan, yes. Grabe. Kasi nakakagulat. Imagine, coming from imported lines. Mang Boy, ano po ba to? Binabangga nyo to sa mga locals natin dito like kay Sir B-Boy or kay Doc Ronnie? Ito sa ngayon, ibabangga na. Pero nauna, mga local din ang mga nauna. Pero sa ngayon, ibabangga na. So, basically, ang nyo dyan, like I said, 5K, bulik. Yun ang next, ang cross lang talaga namin yun. Jenkins, diba sinisikat dito sa yan? Ang nakita ko sa ito, ako lang I don't know if people would agree or disagree with my, with my method. Sweater lang yun. Basta pag pinasukan mo at nakakuha ka talaga ng mag-mix na yan. Don't go far from it. Don't go far from it. Marami kong bloodline dito, pero meron talaga yun line. Big, white, Larry Romero, mga
sweaters. Lahat na. At saka yung Almra. May tatanong pala ako kasi may followers ako na nag-ano sa akin na message, sabi niya. Shoutout nga pala kay Sir Dick ng Mabitak Laguna, Barangay Teresa. Sabi niya sa akin, paano ba Sir Kigi ang pagmamarking? Kasi battery type ako. Nahihirapan akong mag-start, lalo may plug din siya. So, ang gusto niyang malaman, paano niya ipapaupo yung manok na maayos. Kasi new breeder lang din po siya. Si Sir Vic. Okay. Sa akin, yung isang brood cup, ang ginagamitan ko na anim lang. Anim? Oo, kasi isa sa hapon, isa sa umaga. Ang gawain ko, nilagay ko sa skeleton yung inahin. Yes, po. Tapos nilagay ko yung balat. Brood cup. Pag nakita kong nakastand na, ayan ko lang yung pangbilan pag nagpakain. Tapos pag lasing ko na yan, hapon na naman yung isa. Tapos kinamagaan naman, yung halimbawa, 6 yan. Isa, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 2 pair naman sa isang araw, araw. Isa, 2. 4 araw, yung 2 naman. Balik ka ulit sa unang group. Okay. Isang bis lang, isa sa umaga, sa sapon lang, para sa akin lang para hindi masyadong makuha ng broadcast. Ako lang yung record mo sa Marcos. Para hindi naman masyadong Pwede gawin bro. Oo, ganun. para hindi naman masyadong mahirapan ng broadcast natin. Siyempre, alagaan natin. Ano po ba ma-advise niyo sa mga bagong breeder na gusto rin matutunan kung kasi i-showcase natin ito, makikita nila ngayon dito, napakadaming sisiw. Kasi napakahirap magparami ng ganyang sisiw. Ilan pong materials gamit natin dyan? Ang materialis namin, madisutso, 20. Yung inayin po, ilan? Mga inainan, may 100. Puro imported yun, halo, local. Local imported. Saka yung, kasi, ang ano niya, teamwork sila eh. Yung mga tangsal, bakit nire-report nila lahat? Yun ang importante. Yan ang the best. Ako lang, in my own experience, that yung mga tao mo, walang pusa, wala talaga eh. They make, okay, kailangan natin panibagong brooder, sige, gawa tayo. Tingin tayo sa YouTube. That's how they are. I mean, itong mga timpang yun. I mean, correct sila. At si Mang Boy, eager to learn. Yeah, ito mga yan sila, Gap, yan, si Perry, tsaka si nahandal ko. Ito nga, yung yung tumutulong din dito. Kasi they care about the farm. That's what matters. May malasakit. Yes. Yun ang swerte ako. Nirecommend sa akin ng pag-grupo ko. Giba pala. Shoutout sa Giba, group namin. Hello Brothers Association. Ano po, parang banding po ba to? Yes. Mostly, 75-80% mga OFW. So, ngayon, lahat kami nag-breed. So, we have the same passion, but at the same time, problem then as a farm. Kasi nga, like I said, 80% sa amin is OFW. Ngayon, si ganito, umalis bigla, so we help each other. Ano nangyari bro? Mga ganyan. Tapos sa sinin namin, ito kami nagtutulungan talaga. So, talagang tulungan, okay bro, kailangan ko ng ganito tao. Sige, padala kita. Magkano i-recommend ito sa'yo. So that's what happened. Guys, shoutout nga pala sa mga followers natin na OFW. And may gusto sana ako itanong kay Sir John eh. Kasi you tell us a while ago that you've been from state and then yung mga tao mo is here. So how do you manage na mapaganda tong farm na to telling without knowing na kung ano yung ginagawa ng mga boys mo rito? Okay, so basically, yung sa isang farm, 20 ang CCTV. But at the same time, there's still blind spots, right? Yes. So you don't know what they're doing. They're like, minsan papabidyo ko. Papabidyo naman like for past 5 years. Video nito, every day nagbibidyo sila. The whole farm. Kailangan every single corner, every day. Paano sa pag nasa trabaho ko,
Ayan, okay, madaling araw, tatawag, magre-ring yung cellphone ko or yung ano, sir, may problema po, boss, o sige, ayusin niya. So, but then I'm just thankful na talagang si Mrs. very supportive. Sabi niya, dami mo nagagastos. Most of your sweldo mo, napupunta dyan, pero gawin mo na lang, mag-stay lang sa Philippines para matutukan mo yan. Napapatakbo mo nga yung farm dito sa US, what more pag nandun ka? Both on, sa ano niya, sabi, kaya, nag-forward mo. Most important thing, like I said, is your wife or somebody, they will believe, if they believe in you, talagang yung ano mo, success mo or ano mo talaga, yung confidence mo talaga Mag-energize ka pa na. Yeah, exactly. Right? Yeah. Minsan ko, sabi niya, muwi ka na lang. Ang isip mo, nandun sa Pilipinas eh. Kaya ngayon, sabi niya, samahan kita 3 weeks pa kasi. Mga ganun. Kaya, sabi niya, sige, that's why I'm here. That's why I'm there. Pero, sabi ko nga kanina, yung buhok ko dito sa side, wala pa masyadong puting buhok eh. Munog-munog ako. Nag-farm ako, tumami. Sabi ko, it's like, sometimes 1 week kakapagpadala ko ng 200,000-300,000 dahil sa farm lang. Kaya like I said, sabi ko, ang dapat mo mauwi na ako? Sige, mauwi na. Kasi I'll support you. Anong kailangan mo, basta do it right. Wala kang naapakan, with your condition, kaya nga naka-wheelchair ako, sabi niya, you did it here, you can do it in the Philippines. Boots on the ground. Sabi niya, siguraduhin mo lang na focus mo is makatulong ka. Yung pagmamanok naman, ang pera naman nandiyan eh. Yung pagmamanok, importante yung trato mo sa mga tao mo. Treat them fair. Pero now, magkaanak, pamilya, diretso lang, focus, make money, just para ma-sustain lang yung mga farm, make everybody happy. That's it. Yun naman ang purpose eh. May tanong ako, sir. Kasi ito, curious lang ako. Kasi from other farm na napuntahan namin, sir, most of the time, sir, ang bloodline nila is 3 lang. Diba? 3, 4. Mayroon bang advantage ang katulad sa inyo, sir, sinabi nyo is marami kayong iba-ibang bloodlines nyo. Tatanong natin si Master Breeder. Sige. What do you think, sir? May advantage po ba pag mas maraming bloodline o iba-ibang bloodline or sa iba kasi gusto nila 3 lang, 4 kasi inyo para sa inyo advantage pag maraming bloodline. Sa marami naman, halimbawa, pag kukunti, hindi maganda yun. May option ka pa. May laruin. May laruin ka naman. Well, subukan ko nga ito na baka itong magkano. Yun ang advantage. May option. May option Tama ka. ka. Choices na pwede. Kasi kung dito ko lang siya 3, 2 taon pa na, wala pa rin. Pangit pa rin. Nangyari sa amin yun. Wala, no choice na. Kaya may option ka pa. Tama. Pag May point si sir. Hindi ka nag-boom ngayon, subukan mo na ito naman subukan ko. Hindi, saka feeling ko rin sa Mayboy, pag hindi talaga nag-click yung bloodline na yun or yung cross na yun, diyan na, ano na natin. Kasi sayang. Sasabihin nila, binayaran mo ng ano. Sabi mo boss, huwag muna tayong, yung mga bago natin na huwag muna tayong bulyuman ngayon. Para kung sakaling hindi mag-boom, hindi lang buwan natin. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang mag-hesitate na sabihin sa akin na itong bloodline ito na krinos natin, hindi pumatok. Tambay ka muna. Pahinga ka lang. Basically, ang plan, long-term plan talaga namin is yung nabili namin ng mga materials na to, i-blend namin sa mga local na. Pero at the same time, kagaya ng yung hatch na namin, or leaper, or McLean, gusto namin i-cross sa bulik. Tatry lang namin. I mean, susubukan lang namin, pero we have not done it kasi nagpupure muna kami. Kasi nga, siyempre, you'll have the more option, the better. Yes. So basically, itong mga breedings namin na to, may mga F1s tsaka crosses na. Yan natin mga ano ngayon. Pero at the same time, kagaya ng mga 5Ks tsaka bulik namin, lahat na upasok lahat. Kasi doon kami nagpo-concentrate. Concentrate lahat. Maganda yung like, ng mga... Kasi kaya nga sinasabi na like, ano na lang,
yung mga tao naman, yung mga lalo yung mga big time or mga big farm, nag-import sila, pero kahit na local, at least may dugo pa rin mga ano yan eh, mga imported yan eh. Hindi lang nila sinasabi, they don't challenge kung anong course talaga, kasi syempre just their own blending. Mga ba yan? At then again, as a, yung passion talaga yun, nandiyan, gawa ko nito, bili ako. Sige, tara, cross natin. Pero, fortunately, nag-click naman. Yung mga dark legs na mga kito niyan, puro McLean or Nelson. Galing sa ano yan. Kasi 3 years na rin ako nag-ano. Kaso ang nangyari dyan, bumibili ako pero nakikinig sa kanan ako sa mga bumibili. Ngayon sila pumuputok pangalan nila. Sabi ko, bakit sandali? Tamang mas marami pa akong bibili. Parang pumutok yung pangalan niya, hindi ako. No? Kaya lang kasi nakasabay ako. So for 3 years nang parang so now, natin that's all it is. Susunod din sir, nasa pan ka na lang, yung mga taong kilala na, bumabalik na sa'yo. Hopefully, that's the plan. That's the plan. That's the plan. Long term, is to enjoy life. Abangan nyo pala guys, mga ating postbong na etong si Sir John is soon pupunta yan sa expo at maisa-showcase niya ang kanyang mga estudyante. Tama ba, Sir John? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, looking forward to that. Makakakuha kayo at makakapag-appeal kayo ng mga important na materials like Jen Jenkins, Lalo Romero line. Kung gusto nyo ng mga ganong linyada, Pulse Park yan. Walang problema. Soon, makikita natin si Sir John sa expo. Diba, Sir John? Yes. Yun. Pero sa ngayon, sir, nag-out ba kayo? So, nag-out kami. Yung hindi ko lang talaga na hihindihan. Naya ako. Yung po ko, nakakilala. Ano pa, kailing mo lang ako. Kasi, nakagulis ako yung piso ko. Hindi talaga kayo naka-out sa ngayon. Hindi pa sa mga. Bigil naman talaga Sir John. Hindi talaga, grabe. Sabi ko, ang dami yung tatanong, yung mga siman, like you said, yung mga ano sabi mo, boss, kailan ko mag-out, kailan ko mag-down ng mga, yung pahulugan, mag-ano. Sabi ko, antayin nyo, i-alabas ko naman yun. Kasi syempre, soon. May plano po pala kayo sa magpahulugan. Yes, yung pero like I said, gagawin namin talagang mag-full-plus na yun. Full-plus na talaga. Magkano ko at least mga amat na Ito ang malapit, sir. Yaman din lang, sabi niyo na magdadala kayo ng mga imported lights sa expo. Soon, hindi nyo na kailangan pumunta sa abroad para bumili o mag-export. Dito na kayo kay sir mismo bibili. Bakit pa kayo pupunta sa abroad? Di ba? Kung nahihirapan kayo sa ibang sikat na breeder na nag-i-import ng mga materialis na yan, andito na ako sa Asingan, Pangasinan, si Sir John. Puntahan nyo lang. Sir, pagdating naman sa breeding niyo, sir. Ano yung mga sistema niyo sa breeding niyo, sir? Yun nga, yung sistema natin na battery type na. Okay. Tapos sa sisiw naman, nagpapalabas ako yan, yung tama yung schedule ng mga siguro din ko papasok yung mga sisiw ko sa bandingan. Hindi ako nauna, hindi rin ako masyadong uli. Yan ang sistema ko para mapasok lahat yung mga sisi namin sa bandingan. Sa early ball, tapos local, national, tapos big ball. Yeah. Para natin. Yun, yung sa pagpapakan, yun sinabi ko na kanina, yung mga baguhan natin na mga kwandan. Followers natin. yung sistema ko sa sisikan. Pag nag-uumpisa kayo yan, pag kung ano yung mga gusto nyo na yan, na mga material nyo, yun, paparimain yun. Tapos yung hanggang Yun kasi yung pag-alaga nito sa sisi. yun, tapos yung Talagang tutok eh. Ganun. Tapos ayun, tutok pa lang. Sobra. Tutok pa lang. Talaga. Sa brother naman, pag yun, maulan. Yung sa early bird yun. Ka-brother pa yan. Mga 10 days yun. Tapos, sa minerals naman sila kayo. Pag yung second batch, sila Pahinga naman. naman sila. Yan, ito napili ko kasi tingnan nyo, pasok na pasok. Walang walang pumapasok na iba-ibang tao, mga ibang ano lang segregated.
Tsaka walang katabing ibang mga farm na hayop. Oh, wala. Mayroon man, siguro kalabaw, wala kambing. Accessible siya. Yes. Pero yung mga farm na ganito, wala. Wala kayong bakod dito, no? Wala. Kasi, kilala yung pinsan ko rito, tsaka kilala din naman kami na. Pero, although careful pa rin, maglalagay pa rin naman ako ng CCTV paikot eh. Kaya naglagay ako ng solar para unlimited lahat yung resource ng para tsaka yung mga ilaw doon puro solar na lahat. Thank you sa pag-interview sa amin. Pupunta niyo dito. We really appreciate it. And we'll work with each other some more. More questions? Looking forward to that, sir. Yes? Yun nga po, sir. Ano po yung may papayo niyo po doon sa mga gusto o nagpaplano pa lang na magsimula bilang isang nagmamanok? Okay. So, first of all, pag nandito ka, mas madali na mag-umpisa ng manukan. Ang advice ko sa mga nasa labas o OFW, so, make sure, hindi naman natin alam maglolo ko yung mga tao. Surround yourself with people that talagang they care for the farm. Otherwise, labas ka lang ng labas ng pera. Immediately, magkano 50,000? Bigla na lang, pagtingin mo sa likod ng kubo, nandun yung vaccine, hindi ginagamit. That's why, most important talaga, mag-umpisa kayo, surround your people. Mas better if you're the Philippines. Kasi nga, boots on the ground. Tapos, make sure na yung budget nyo is hindi na kukuha para sa pampamilya. Gamitin nyo lahat. Start with good materials. Hindi yung bibili ka, 2.5 ko nabili yan. Ganito na yan. Who's to say na Jerry Jenkins? Mukhang Jerry Jenkins na yan. Pala, di ba? Mga ganun. So, start the right way. So, when you buy material, mag-umpisa ka, buy, gastos mo. Tsaka yung facility mo. Unahin mo yung facility mo bago ka bumili ng materials. Jerry Jenkins, wag dito, kung meron dito, mas maganda kung makilala ka doon sa US or makilala ka na talaga nag-breed, na galing din sa US, doon ka na. Hindi ba naman, sir, mahirap mag-import ng manok? Hindi naman. Shoutout pala kay the Guzman Brothers. Sila ang nagano sa akin, the brokers. Pero sila, alam nila ako from day 1 until the end. Next year nga. Papayagan ako ni Mrs. Tuwa ka ulit. Napakasarap na pakiramdam, sir. Very supportive yun. Yung misis ko, grabe. Isa sa pinakamabigat kong natutunan na pag magmamanok ka pala, maglalaan, huwag mong gagalawin yung para sa pamilya mo. Totoo. Kasi once na ginalaw mo yan, pinakailaman mo yan, doon na magsisimula yung problema. Sabi ko, Han, thank you love you. Tingnan po, naniniwala ba sa pamahiin? Yun. Ayun, Ako, Ilocano rin ako eh. Ang Ilocano kasi talagang malalim ang pamahiin na naniniwala niya. Sir, Noon yan, naniniwala ko noon, lalo yung mga sinyalis noon ng manok. Wala ko dati. Tapos, pero nung marami ng manok, hindi. Yung mga patay, mawala sa lubong ka. Wala din. Nanulo ko nga yung gano'n. Pag nasiraan kami ng sasakyan, wala na, balik na kami. Pag hinabol ka ng aso, yan. Sibisileg ako. Kasi matapang eh. Kailangan pala magpalagay na naman sa Ganun yung lolo ko nun eh. Yung lolo ko sinasabi ko, di ba sa Tatang Piping, di ba? Ang ano yan, di pag-aalis yan, wala magwawalis. Yung plato mo, ikot mo. Sabi ko, ano ba yan? Walis sa Wala magwalis, malas yan. Sabi ko, nisip ko. Noon yan. Pero sa akin ngayon, wala na. Pero dati, Mamboy, nung naniniwala ka pa sa pamahiin, naghahanap ka ng aso na habol sa'yo. Pag nag-ano, yan, sige. Papahabol. talaga nagpapahabol na kayo, sir? Madapi, siyempre. Mga aso noon, mga gana-gana lang yan. Pag alam mo yung maraming aso na madadaan, tayo ganda. Maraming aso yan. People don't adjust to you. You adjust to the people and that situation. So adapt, diba? Adapt and persevere. Dami tayong natutunan ngayon, mga kapatid. Hindi talaga tayo titigil. Maraming salamat. Thank you. Kaya sa mga kaibigan natin, ang dami natin natutunan ngayon, especially isa sa mga tumatak sa atin, pare, yung dapat pag magmamanok ka,
Yung pang manok. Pag family mo, family mo. Isa naman yung sinabi natin na, kasi ako personally naniniwala ako na maraming katulad na sitwasyon ni Sir na from abroad, ang ganda ng trabaho, iniwan niya yung business niya o yung work niya for the love. Passion pagdating sa pagmamanok. Kaya maraming salamat sa inyo, Sir. Thank you, sir. Maraming salamat niyo, Sir. Siyempre, sa pag-accommodate sa amin. bago po tayong matapos, Sir, meron tayong konting announcement. Ang Team Pausbong ay nagbebenta na ng galvanized cage, lambat at incubator. At pagkatapos, At hindi lang yan. Kapag nagabil kayo ng mahigit sa 10, ay talaga naman, kami pa magdi-deliver at iba-vlog namin. Mapaparma yan o backyard. Kaya abil na! Team Pausbong! The time has come na naman mga kayami. Ako po ay muli na naman pong magpapaalam. I hope nagustuhan niyo po yung vlog ng Team Pausbong. Ayan, kung makikita niyo mga kayami, dito po tayo sa resort. Ito po ay pag-aari rin po ni Sir Jan. Shout out po kay Sir Jan sa pag-accommodate ng bonggang-bongga sa Team Pausbong. Ayan, so from farm, dumiretso po tayo dito sa may casa. Kung kayo po ay napadaan sa aking vlog at hindi pa po nakaka-subscribe, baka naman, paklik na lang po ng subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga vlogs. Magkita-kita po tayo sa aking next vlog. Paalam, babush!